Ang kwentong ito ay ipinadala ni Badong. Nangyari ito noong taong 1995 sa lalawigan ng Bulacan. Magandang gabi po, Sir Captain Kokak. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Badong. Talaga pong paborito ko ang inyong mga kwento. Lalong-lalo na ang mga tungkol sa kalamansi at ang mga kwento ni Mamang. Pinadala ko po ang kwentong ito upang ipaalam na hindi lamang sa mga liblib na bahagi ng bansa nangyayari ang mga kababalaghan. Ako ang buhay na patunay na kahit dito sa Bulacan, na malapit lang sa Maynila, ay may mga bagay na sadyang hindi maipaliwanag. Noong mga panahong yun, ay nasa ikalawang baitang pa lamang ako sa elementarya. Tuwing Sabado at Linggo, sinasamahan ko ang aking lolo Isko upang magbantay sa kanyang palaisdaan. Kahit bata pa lang ako, alam kong hindi naman tatakas ang mga tilapia sa tubig. Ang tunay naming binabantayan ay ang mga ibong mandaragit at ang ilang taong sumasalisi upang mamingwit. Hindi naman maramot si Lolo Isko. Malaki ang palaisdaan niya at pumapayag naman siyang may mamingwit doon. Maliban na lamang sa panahong yon, 1 buwan pa lamang kasi mula nang magpakawala siya ng mga similya. Sayang naman kung huhulihin agad habang maliliit pa. Yun din ang panahong pinakaayaw ko dahil siguradong wala kaming inihaw na isda. Tanging okra at talong na pinitas sa paligid ang aming iuulam habang nakasilong sa kubo. Kinahapunan, isang matandang babae ang dumating. May dala siyang tansi na nakapulupot sa lata at agad na pumwesto sa gilid ng tubig. Nagsimula siyang maghukay sa lupa. Marahil ay naghahanap ng bulate na gagamiting pain. Agad siyang nilapitan ni Lolo at nakiusap ng maayos. Sinabihan niya ang matanda na wag munang mamingwit at bumalik na lamang pagkalipas ng 3 buwan. Itinigil ng matanda ang paghuhukay at tiningala si Lolo. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatitig, bago biglang umiyak at padabog na pinaghampas ang lupang hinukay. Dinampot niya ang kanyang lata at mabilis na tumakbo papalayo. Nakonsensya si Lolo, ngunit makalipas lang ang 1 oras ay bumalik ang matanda. Lumapit ito sa aming kubo at may hawak na 1 pirasong tilapia. Inabot niya ito kay Lolo nang walang kaimik-imik. Nagpasalamat si Lolo, ngunit wala man lang reaksyon ng matanda. Tumalikod lang ito at naglakad paalis. Ang tilapia ay hindi kalakihan pero mukhang mataba. Sinimulan ni Lolo ang pagpaparikit ng apoy. Inutusan niya akong tumakbo sa bahay upang kumuha ng asin at kalamansi para may lasa ang aming iihawin. Pagbalik ko, nakasalang na ang isda. Inihanda ni Lolo ang sausawan, toyo na may paminta, at katas ng kalamansi. Kumuha si Lolo ng brush, isinausaw sa timpladong sarsa at ipinahid sa nakasalang na tilapia. Dito na naganap ang nakapanghihilakbot na pangyayari. Halos mapaupo si Lolo sa sahig dahil sa pagkabigla. Ang inihaw na tilapia ay biglang nagbago ng anyo. Naging paayon ng tao. Dali-daling isinuot ni Lolo ang kanyang salamin upang tiyakin ang nakikita. Hindi siya nagkakamali. Sa ibabaw ng nagbabagang uling, 1 putol na paa ng tao ang nakasalang. Napaiyak na lang ako sa takot. Hindi namin napansin na ang matandang babae ay nasa labas na pala ng bakod ng kubo. Matalim ang titig sa amin. Agad akong binuhat ni Lolo at pinasan sa kanyang likod. Kumapit ka ng maigi, Badong. Aswang ang matandang yan. Sambit nito. Hinigpitan ko ang yakap sa kanya. Buong lakas na sinugod at itinulak ni Lolo ang matanda bago kami mabilis na tumakbo papalayo. Kahit may edad na si Lolo, hindi ko akalaing ganoon siya kabilis tumakbo
sa gitna ng panganib. Nang balikan namin ang kubo kasama ang aking tatay at mga tiyuhin, wala na roon ang matanda. Pati ang tilapia na naging paa ng tao sa ihawan ay naglaho na ring parang bula. Maraming salamat po, Sir Captain Kokak, sa pagbabahagi ng aking kwento. Naway magsilbi itong babala sa lahat.